Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Anil George L. Versede at ako ang tagapagsalita para sa ulat na ito. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang isang mahalagang paksa na may kaugnayan sa Aralin 3, ang mga lumad sa Mindanao. Layunin ng ulat na ito na maipabatid ang mahalagang impormasyon at kaalaman hinggil sa nasabing paksa upang mas mapalalim ang ating pag-unawa at kamalayan. Ang mga blaan. Ang mga blaan ay sakop ng unang pangkat ng mga Indonesian na dumating at nanirahan sa Pilipinas mga 5,000 o 6,000 taon na nakaraan. Sila ang unang gumagamit ng bangka bilang paraan ng kanilang transportasyon patungong Pilipinas. Maraming mga antropologista ang nakapagpapatunay na ang pangkat na ito ay nagmula sa Indonesia dahil sa pagkakatulad ng sistema ng punimang patinig ng mga blaan at ng mga Javanese sa Java. Pareho silang may 7 punimang patinig. At mas gugustuhin ng mga blaan na tawagin sila ng blaan kaysa bilaan dahil para sa kanila, ang pagbigkas ng bilaan ay nangangahulugan ng kawalang galang. Ayon sa isang interview ng grupo na ito, ang pagbigkas nito ay bilaan ay nangangahulugang malandi o kalandian. Ang terminong bilaan ay tumutukoy sa mga miyembro ng etnikong grupo na noon ay tinatawag na biraan, baraan, blaan o bilaan. Ang bila ay nangangahulugang kaibigan. Ang mga bilaan ay ang mga taong sa bundok. Karaniwan silang nakatira sa matataas na bahagi ng mga bulubundukin sa North Cotabato, Davao at Sarangani Islands. May ilan ding nakatira sa palibot ng Lake Buluan at ang ilan naman ay naninirahan malapit sa mga dalampasigan ng Davao. Bago pa dumating ang mga Kristiyano, ang politikal na teritoryo ng blaan ay nahahati sa maliit na baryo. Ang pamayanan ng blaan ay pinangungunahan ng dato o village chief na tinatawag nila na fulong, which is wise. Ang fulong ang pinakamatanda at pinakamaalam sa baryo na itinuturing na may kaya sa buhay dahil sa pagkakaroon nito ng ginto, alipin at iba pang mga kultural na kagamitan. Ang fulong ay hindi dumadaan sa formal na pagpili. Hindi rin siya ang humihingi ng mga bagay-bagay bilang pagkilala sa kanya, ngunit maaaring magbigay ang mga tao tanda ng kanilang paggalang sa kanya. Ang mga may kaya ay maaaring mag-asawa ng higit sa isa hanggang kaya niyang suportaan. Itinuturing siyang pinuno, tagapagsanggalang, tagapamagitan at tagapagpabigay ng solusyon sa mga suliranin. Sa tradisyonal na sistema, ang kapangyarihan ng fulong ay ekstensibo. Siya ang itinuturing na pinuno sa isang lugar, otoridad sa pagpapatupad ng batas at hustisya, at tagapag-ugnay sa iba pang fulong. Sa kasalukuyan, ang fulong ay hindi na nagpapataw ng parusa sa kanyang kapwa blaan, maliban na lamang sa miyembro ng kanyang pamilya. At sa kasalukuyan naman, sumusunod ang mga blaan sa batas na ipinapatupad ng Pilipinas. Ang pangunahing pamumuhay ng mga blaan naman ay ang pagkakaingin. Ano nga ba ang pagkakaingin? Ang kaingin sa mga blaan ay isang tradisyonal na pamamaraan ng paglinis sa lupa sa pamamagitan ng pagsunog ng mga damo, palumpong at maliit na puno upang magamit ito sa pagtanim. May dalawang magkasalungat na paliwanag tungkol sa relasyon sa lupa ng mga blaan. Ang una, ang kaingin ay resulta ng paraan ng pamumuhay ng blaan na palipat-lipat ng lugar dahil iniisip nilang hindi kailangan ng permanenteng lupa para sa kabuhayan. At ang ikalawa naman ay dahil sa kalikasan ng kaingin, kaya napipilitang lumipat ng lokasyon ng mga blaan at bumabalik sila kung maayos na ang lupa na kadalasan ay pagkatapos ng isang taon. Palay at mais ang unang itinatanim, pagkatapos ay kamote at iba pang mga pananim. Para sa mga blaan, ang kaingin ay hindi lamang isang paraan ng pagsasaka, kundi bahagi na rin ito ng kanilang kultura, pamumuhay at pakikipag-ugnayan sa kalikasan. Karaniwan nilang itinatanim pagkatapos ng kaingin ay mga mais, kamote, saging at iba pang root crops. Ang pagdating ng mga Kristiyano ay nagbunsod sa pag-iwan ng mga blaan sa kanilang mga minanang lupa. Ang lupa ay inangkin na ng mga nandarayuang pamilya. Ang pagkaingin naman ay tinigil na ng karamihan sa mga blaan. Karamihan ay naging tenant o nangungupahan na lamang at ang iba naman ay naging katulong ng mga Kristiyano. Ngayon, dadapo naman tayo sa paniniwala at pamumuhay ng mga bilaan. Ang mga blaan ay naniniwala sa pagkakaroon ng pinakadakila sa lahat na kinikilala nilang diwata o God. Siya ang itinuturing na Mele
which is planter ng langit at tana. Langit at tana, ang ibig sabihin nun ay ang heaven at earth. At lahat ng bagay sa daigdig, may tinatagurian din silang linilong, which is fairies sa kanila, na mas mababa sa diwata. Para sa mga blaan, ang kalikasan ay ipinagkatiwala sa kanila upang pangalagaan at mapakinabangan. Ang ibig sabihin nito ay naniniwala ang mga bilaan na ang diwata ang siya lamang lumikha ng lahat ng bagay. Hindi sila naniniwala na ang mga elnilong or mga fairies ay ang mga manlilikha, bagkus sila lamang ay tagapangalaga ng kalikasan na tinatawag ding Mfan Mahin na owner of the sea at ang Mfan Dilag ang owner of the forest. Para sa kanila, ang tao ay may tungkulin na gamitin ang kalikasan na may pananagutan. Ang lupa bilang likha ng Diyos ay hindi maaaring pag-aariin ng sinuman, ngunit maaari lamang itong gamitin ng tama. Ang pag-aabuso sa kalikasan ay nagdudulot ng kaparusahan mula kay Mfan Tana tulad ng paglindol, pagguho ng lupa. Ang pagsasaka ng mga bilaan ay sumusunod sa kanilang paniniwala sa paggalang sa kalikasan. Isinasagawa nila ang shifting cultivation, kung saan sinasaka nila ang lupa sa loob lamang ng isang taon. Naghahalili ang pagtataniman ng palay Mayo hanggang Oktubre at ang kamote naman ay Nobyembre hanggang Marso. Pagkatapos nito, iniiwan nila ang lupa upang makapagpahinga at lumipat sa ibang lugar upang muling magtanim. Ito ay isang paraan upang mapanatili ang pagkayabong ng lupa at maiwasan ang pagkasira nito. Maraming bilaan ang nakaangkop na sa Kristyanismo, na may tinatanyag na 40% ang naging Kristiyano. Ang karamihan sa mga Kristiyano ay sumasama sa mga protestanteng simbahan tulad ng Christian Missionary Alliance Church of the Philippines, United Church of Christ of the Philippines, United Methodist Church at mayroon ding mga Katoliko. Ang pagdating ng Kristyanismo ay nagdulot ng pagbabago sa kanilang pamumuhay. Ngunit marami pa rin ang kanilang tradisyon at paniniwala ang mga nananatili. Ang mga bahay ng bilaan ay karaniwang may mataas na 6 hanggang 10 pulgada mula sa lupa, na may 3 baitang na hagdan. Ang mga haligi ay yari sa matibay na kahoy tulad ng ipil-ipil o jimelina. Ang dingding ay kawayan at ang bubong ay kugon. Mayroon lamang itong 1 kwarto na nagsilbing kusina, sala at silid tulugan. Ang mga sandata na yari sa kahoy ay nakasabit sa dingding, at ang silong naman ay ginagamit na kulungan ng mga hayop. Ang tradisyonal na kasuotan ng mga bilaan ayon kay Javier 1998 ay yari sa abaka, pareho para sa mga babae at lalaki. Ang mga blusa ng mga babae ay pinalamutian ng mga beads at botones, samantalang ang mga jacket ng mga lalaki ay hindi gaanong bordado. Ang mga bilaan ay mayayaman sa kultura at tradisyon, tulad ng paniniwala sa paglikha, paraan ng pagsasaka, at ang kanilang tradisyonal na arkitektura at kasuotan ay nagpapakita ng kanilang malalim na paggalang sa kalikasan at kanilang pagnanais na mabuhay ng maayos at may pagkakaisa. Ang pagdating naman ng Kristyanismo ay nagdulot ng pagbabago, ngunit ang kanilang mga tradisyon ay nananatiling mahalaga sa kanilang kultura at identidad. Doon nagtatapos ang aking pag-uulat. Ako nga pala si Ayla Kate A. Uy.